Class Night Market. Yan daw ang planong gawin ng lokal na pamahalaan ng Maynila sa Divisoria para tangkilikin din daw ito ng mga banyagang turista. Pero para maisakatuparan ito, kailangan daw magkaroon ng disiplina ang mga nagtitinda. May live report si Bam Alegre na may paandar. Jessica, narito tayo ngayon sa kahabaan ng Recto Avenue at narito pa rin yung ilang mga paninda kahit tapos na yung Pasko at bagong taon at balak nga ng lokal na pamahalaan na gawin itong isang tourist spot. Posible nga ba yun? Narito ang ulat. Lahat ng hinahanap mo, lahat nandito. Yan ang trademark ng Divisoria para sa maraming taga Metro Manila. Pero ang plano ng lungsod ng Maynila, maging suki rin ang mga banyagang turista ng isang pinaplano nilang world-class na DV. Kung titingnan niyo po yung mga night markets, no, particularly Hong Kong or Bangkok, sa gabi po, talaga pong very vibrant, no? Ang dami pong mamimili. Pero sa umaga, pagka pumunta po kayo, hindi niyo po iisipin na nandun po yung mga tindahan. Sa Bangkok, Thailand, dinadayo ang Chatuchak Night Market, isa sa pinakamalaking weekend market sa buong mundo na may 15,000 estante. Ang Shilin Night Market sa Taipei, Taiwan, madali lang puntahan dahil malapit sa linya ng tren. Matatanda ang dati ring may istasyon ng tren sa Divisoria, ang Tutuban Station. Makulay naman ang Temple Street Night Market sa Hong Kong. Hindi lang pamilihan meron dito, may Cantonese opera rin. Kung tutuusin ang mga night market na ito, kaya rin tapatan ng Divisoria. Pero ayon sa lokal na pamahalaan, mas kailangan pa ng disiplina sa Divisoria. Hindi pa po tayo pinapanganak, ilang dekada na talaga ang Divisoria masyadong chaotic. Alos hindi ho nakaramdaman ng gobyerno, no? Na wala hong disiplina ang mga vendors, so nagtitinda kung saan nila gusto, hindi po makadaan ng mga sasakyan sa kalsada. Nagsisimula na magbukas yung night market dito sa Divisoria at alam nyo bang panahon pa ng Kastila nagsimula yung Divisoria dahil bawal sa loob ng Intramuros yung mga mangangalakal mula China. At dahil malapit ito sa pantalan at maging sa linya ng tren, naging masigla ang komersyo rito. Pero noon yun, ngayon sa hanay na ito ng kalsada, magkakaroon daw ng mga estante na standard yung laki at magtatayo rin daw yung lokal na pamahalaan ng mga banyo. Sa Pebrero raw sisimulan ng pagsasaayos ng layout ng Divisoria, batay na rin sa plano ng mga city architect. Ngayong Enero, mas tinututukan daw ang daloy ng trapiko. Pinaandar namin ang aming sasakyan at sinubukan ng Recto Avenue. Bagamat may ilang pasaway na vendor pa rin sa tabi-tabi, kaunti lang sila. Nasa gilid ang karamihan ng mga estante at mas maluwag na ang lansangan. Mahalaga rin daw marehistro ang tinatayang 4,000 tindero-tindera sa Divisoria. Bawat isa may binabayarang buwis na 20 pesos. Ang opisyal na resibo, hakbang daw para labanan ng mga sindikatong nangingikil para sa proteksyon. Pagka magawa na ngayon, yung pinakamaganda yan. Okay lang yon. Kasi lahat naman dito gusto maayos. Eh hindi naman natutupad din yun. Pumunta. Pagandahin. Kaya lang ang vendors talaga yan. Hindi mo mapapaalis yan. Ang mga mamimili, napapansin naman ba kaya ang mga pagbabago sa Divisoria? Mas maluwag pa rin po ngayon kaysa dati. Dati talaga mga nakaharang yung mga vendors. Mas marami nang mabibili ngayon at saka mas maraming hindi na masyadong magulo katulad dati. Jessica, kilala talaga yung Divisoria para sa mga bagsak presyong bilihin. Ito, sa mall, 150, isa lang dito, 2 na yan. At bukod doon sa mga nabanggit, plano rin daw ng lokal na pamahalaan na may ID, yung mga rehistradong vendor, at meron din daw uniform para, kumbaga, orderly tignan dito kung sakaling matuloy yung kanilang vision ng isang world-class na night market. Balik sa Jessica. Magandang pangarapin yan na magiging world-class ang Divisoria. Kaso napakaraming problema eh. Yung mga turista ba, papupuntahin natin dyan, saksakan ng dami ng mga mandurukot dyan. Alam na, recognize din ng lokal na pamahalaan yung problema sa mga mandurukot. Kaya isa yun sa kanilang mga goals din na bawasan yung crime rate dito. Lalo na pinaiiting yung police visibility rito sa bawat kanto. May nakita naman tayo police. So we hope it helps. Pero well, syempre, pag nagipit yung marami, resort to pickpocketing. Jessica. Okay, at ang usual na nagiging kaso, pag pinapaganda ang isang lugar, tumataas yung renta. Kaya yung mga vendor, lumilipat, nagmamahal yung tinda, lumilipat din syempre yung mga mamimili. Baka ganyan din mauwi yan. Ito rin yung pinag-aalala ng maraming mga vendors. Dahil ngayon pa lang, since nag-crop up tong area dito sa Tutuban na maraming malls, so maraming pwesto. Dati kumikita sila, ngayon
wala na masyadong kita. So lalo na pag ito'y na-develop daw, baka mas tumaas na yung renta ron sa mga lugar na kumbaga prime spot. So talagang wala rin silang resort kung wala silang means to pay, kundi maghanap na ibang pwesto. So parang more of the same. So aware naman yung lokal na pamahalaan, kaya may patuloy daw na dialogue kasi meron din asosasyon yung mga vendors dito na yung mga registered, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Bam Alegre, at sa iyong paandar.